Hello everyone, good afternoon. Ayan, so the main reason why I created this video is because of a viral video na nakita ko ngayon, which came from the Pugoy na Kuy Kuy, no? Na kung saan meron siyang in-explain. Later on, ipapakita ko sa inyo yung video na sinasabi niya regarding doon. So, meron siya just a brief lang summary ng kanyang minamention. So, according to him, when it comes daw sa Bible, panahon daw noon ng Old Testament times is marami na daw talagang mga lalaki sa Bible na kung saan marami silang babae or marami silang mga asawa. So right now, pag-aaralan natin kung ano ba talaga yung tinatawag na biblical or biblical record sa biblical standard din po na tinutukoy natin. So later on, we will go through that. But before that, panoorin muna natin yung kanyang sinabi. Ang apat, yun, unang lahat. Nakakadiri yun. Yak. Not good. Kahit nung unang panahon pa, never naging astig yun. Kahit nung unang since day one, kadiri yun. Panahon pa ng Bible days, kadiri yun. Never naging astig yun. Pero panahon ng Bible days, kami mga lalaki, pwede kami maraming asawa. Panahon pa ng Bible days. Kaysa mga nagsasabi ng mali yung ginagawa ko, unang-una sa Bible nga, ganun. Ano yun, mas tama kayo sa Bible, pwede ba yun? Pwede pag pag babae maraming lalaki, mas hindi siya okay. Si Bugoy, pag wala na pera, wala na baba. Okay. Tol, kaya mo nasasabi yan dahil hindi ka pa nagkakapera. Akala mo tuloy pera ang dahilan kung bakit magkagusto sa iyo. Okay. So, regarding to what he said, yes, of course, totoo naman. Totoo yan na maraming mga naging asawa. Even yung mga naging bida sa Bible or yung mga characters in the Bible na tinukoy din naman po sa Biblia. Kailangan kasi nating linawin na when it comes to the Bible, mga kapatid, merong dalawang klase na nakasulat sa Bible. Meron po tayong tinatawag doon na mga biblical record, which is ano po talaga yung mga tunay na nangyari Bible. At yung isang naman is yung atin pong biblical standard na tinatawag, which is ito naman ay tumutukoy sa kung ano talaga yung gusto ng Diyos. Again, there are two things, biblical record and the biblical standard. So for example, the famous of that is the life of the King Solomon. So si King Solomon po, mga kapatid, meron siyang 700 wives at 300 concubines. Pero malinaw po na sinabi sa unang hari, 11 verse 4, mga kapatid, na nang dahil sa mga babae, malikod yung puso ni Solomon sa Diyos. At ibig sabihin, yun, hindi po yun example. Okay? Kaya siya binanggit doon kasi to set as a warning to every believer. Hindi po para maging example na ganun din yung gawin natin. Okay? So ano ba talaga yung plano ng Diyos sa atin? Genesis 2 verse 24. At sinabi rin naman ito ni Jesus sa Mateo 4 verse 4-6 na ang lalaki ay iwan ng kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ulitin ko, ang sabi dito, ang lalaki ay iiwan ng kanyang ama at ina at makikipisan kanyang asawa at sila'y magiging